Hello mga katropa, andito na naman tayo sa ating bagong tutorial. Yung ating tutorial ngayon ay para sa pagkakabit ng dual horn at saka yung kanyang stock. Ito, gagamitin natin. Ang magiging selector natin ay yung ating ito ang ating hollow switch. Saka gagamit tayo ng relay, isang relay. So ngayon ituturo ko muna sa inyo yung kanyang diagram. Ito yung magiging diagram ng ating dual horn. Ito yung horn A, horn B, saka ito yung ating stock horn. Ito ay para sa mga positive trigger na horn. Kasi ang mga yamang negative yon. Itong positive, ito yung kamukha ng Honda at saka mga iba pang motor, positive siya. So umpisahan na natin ang ating tutorial. Dito tayo mag-umpisa sa kanyang horn A at sa dual horn A and B. Ito yung kanyang positive line. Kinonect natin, positive line. Papunta siya dito sa baterya. Pero bakit bago natin siya i-connect sa baterya, kailangan lagi siyang may fuse. Ang susunod naman ay yung kanyang negative line. I-connect natin yung negative ng dalawang busina, horn A and B. Yan yung negative. Tapos ilalagay natin dito sa relay sa number 87 ng relay. Ito yon. Bali yan yung supply ng 87 ng relay. Tapos yung ating 87 at wala pa yung supply, yung ating relay, ito yan, meron siyang negative supply at saka positive supply. Yung magiging supply ng ating negative manggagaling dito sa ito yung hollow switch NC. Ibig sabihin normally closed. Kapag naka-off yung ating hollow switch, ang may magkakasupply ng negative ay yung ating dual horn, yung dalawang busina. At kapag naka-off naman siya, naka-on, dito naman siya sa stock horn. Yung positive ng ating relay, i-connect natin yan doon sa trigger ng busina ng stock. Ito yung stock. Hindi na natin tatanggalin yung positive supply niya. Magtatap na lang tayo doon papunta dito sa ito yung 85, 86, dito sa 86 ng ating relay. Bali ang manggagaling niyang 86 positive dito sa ating stock horn. Yan yung horn trigger. Kasi pag busina ka, magkakaroon ng supply ito, magkakaroon din to. Pero dahil sa wala pa itong supply ng ground, kahit magka-supply ito ng positive, hindi pa rin siya tutunog kasi wala pa siyang ground dahil kailangan manggagaling dito. Ngayon, dito naman tayo sa stock horn. Tatanggalin uli natin yung negative ng stock horn. Tapos yung stock horn, doon natin siya ikakabit sa common ng ating hollow switch. Siya yung magiging supply ng ating mga busina. Ngayon kung naka-off, dito siya pupunta. Tapos yung ground ng ating stock horn, manggagaling naman din siya sa ating hollow switch, yung NO. Doon siya pupunta. Tapos yung etong
Bali yung negative supply ng ating hollow switch, siya magsusupply ng negative sa stock horn at saka doon sa ating dual horn. Kaya lang, pipiliin pa niya dito sa hollow switch kung alin ang papatunugin natin. Kung ang papatunugin natin ng stock horn o di kaya yung dual horn, loud horn. Etong positive at negative na to, ano lang to, illumination light lang nitong hollow switch. Para yan, umiilaw na ang ating hollow switch. Mayroon siyang illumination light. Ngayon yung hollow switch, yung kanyang negative, pwede natin i-tap sa body o isama natin sa negative ng ating relay. Pwede siya sa body o sa relay, nakatap siya, magkasama silang dalawa. Ngayon, yung positive supply ng ating hollow switch, illumination lang naman yan, kailangan doon niya nakatap sa ating accessories supply ng motor. Halimbawa sa Honda, sa mga click, normally doon yan ikinakabit sa may handlebar, mayroon dong supply papunta sa handle brake, yung sa brake light. Yung positive ng brake light doon kinukuha ang supply nito para mas safe. Kasi sa mga click, delikado tayong kumuha diyan basta-basta ng mga supply, very sensitive. So ang pinaka safe yung sa may brake light, kukunin natin yung supply ng positive, yun ang doon natin tong itatap. Yung mga busina, ang nakatap lang na sa ating accessories ay yung trigger lang. So, yung stock horn, trigger ng stock horn, so ganun pa rin, hindi natin tatanggalin. Tapos yung sa relay, sa trigger pa rin. Yung supply lang ng ground, ito, dito tayo kukuha, papunta rito sa C, siya magsusupply sa normally open, saka sa normally close. So, pag naka-normally close, ito 30 bibigyan niya at saka yung 87. Kaya lang yung 30 at saka 87, makukonect lang yan kapag nag-trigger ka ng horn. Magkaka-positive ito, magdidikit silang dalawa, saka pa lang tutunog na ng ating loud horn. So, ganun lang kasimple mga katropa. Sana na sundan nyo ang aking kuhan. Yung mga kailangan nating ihanda kapag magkakabit tayo ng loud horn at saka stock horn, ay kailangan nating maganda ng wire para sa ating loud horn. Ito around 40 cm, may dalawang terminal. Itong isang dulo na to papunta to ng baterya, pero kakabitan ng fuse. So ito yung mga gagamitin natin. Pula, positive para sa dual horn. Tapos, yung black, yan yung negative. Lalagyan din natin ng terminal. Ito naman, isa, dulo, ikakabit natin sa relay. Kaya, ito yung ating dual horn. Una, ikakabit natin yung positive terminal. Ito yung terminal ng positive. Tapos ito papuntang busina, papuntang baterya. Tapos isusunod naman natin dyan ay yung ating i-prepare na wire. Ito black, may dalawa siyang terminal. At saka yung pangatlo ay para sa number 87 ng relay. Ikakabit natin dito sa kaliwa, kanan, kaliwa. Tapos ikakabit natin yung negative sa number 87 ng relay. Ito yung number 87. Yan. Tapos
yung ating itaas natin to, naikabit na natin yung ating 87, ikakabit naman natin yung number 30 doon sa normally close. Ito yung normal, ito yung wiring ng hollow switch, normally close, negative supply, positive supply, normally open, at saka yung green, yan yung common. Normally close yung puti, normally open yung dilaw, at ang supply niya rito ay itong green. So ikakabit na natin tong normally close dito sa number 30. Yan, naikabit na natin. Ngayon, yung ground natin ng relay, prepare din tayo ng wire para sa relay. Etong ground ng relay, at saka yung ground ng ating hollow switch, pwede natin siyang pagsamahin. Ground ng hollow switch at saka yung ground ng relay. Yung ating positive ng hollow switch, hindi natin yan itatap sa positive, ikakabit natin to sa accessory wire ng ating motor. Kung anumang motor ang kinakabitan natin, doon natin siya ikakabit sa accessory wire. Yan yung wire na nagkaka-power pag susi, pag sinusihan ng motor. Ngayon, ito namang ating stock horn, hindi nga natin tatanggalin yung kanyang, nakakabit na dyan yung kanyang dating positive, hindi na natin naalisin yan. Yung ating relay, nag-prepare tayo ng wire ng positive, ilalagay natin sa relay, itatap lang natin ito dito sa ating stock positive. Ganito lang yung ginagawa ko pagka magtatap, ipinapasok ko lang yan doon, at saka inilalagay itong, ayan. So may power na yung ating relay, kumpleto na ng wire. Yung ating itong dilaw, ito ang normally open, ikakabit na rin natin doon sa ating stock horn. Yung wire na galing sa stock horn, yung wire galing sa stock horn, yun naman ang ikakabit natin sa green. Ito, kaya ito black din kasi ito ay magiging ground supply. So ang nakakabit na lahat yan, isa-isahin natin. Yung ground ng relay at ground ng ating hollow switch, pinagduktong natin at itatap sa body o sa negative ng motor. Yung positive ng hollow switch, doon natin ikakabit sa accessories. Yung NO, yan ay magsisilbing ground, kaya kulay black din yan. Ito yon, NO, dilaw ang sa hollow switch, tapos yan yung ano. So kompleto na lahat. Subukan natin siyang testingin. Testingin natin sila. Gagamitan na natin ng baterya. Ito ang gagamitin natin baterya. Yung positive, itatap natin sa positive ng baterya. Kunwari, itong positive ng ating hollow switch, itap na rin natin dito. Pero sa motor, sa ano natin siya itatap? Sa accessories. Hindi siya kasama ng
sa baterya ng ating yung ground ng ating halo switch. Itatap na natin sa ground din. Ground ng relay yan at saka ng ito ay supply trigger natin. Ngayon, yan, umiilaw na ang ating halo switch. Itong pula, ito yung hindi natin tinanggal sa busina. Ito ay magiging trigger. Oh, naka normally close pa siya, so ang tutunog dapat ay ito. Testingin natin. Yan, naka normally close. Ilagay natin siya sa normally open. Ang tutunog naman ay ito. Yan. Normally close.